Lagi po ba kayo mga bossing ko na minamalas at kayo po mga bossing ko ay masipag naman pero lagi na lamang pong walang pera? Malaking katanungan nga po yan mga bossing. Kaya dyan lagi pumapasok mga bossing ko ang mga pampaswerte para maitaboy kaagad ang mga kamalasan at tayo po ay masigit na maka-attract ng kaswertehan mga bossing. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang mainam na alam po natin ang mga bagay-bagay na nasa loob ng ating tahanan. Dahil maaari pong ito ang nagiging dahilan kung bakit lagi po kayo ay minamalas mga bossing. Halimbawa po ay ganito mga bossing. Halimbawa sa inyo pong kusina. Kasi dapat ang kusina natin pinagpapahalagahan po natin yan. Hindi na lang lagi mga bossing ko sa may main door or sa may harapan ng ating bahay. Dapat pati sa kusina natin ay alam po natin ang mga malas at swerte. Halimbawa po mga bossing ko sa inyo pong kusina. Kung ang inyo pong kusina mga bossing ko ay napakadumi, huwag kang umasa na ikaw po ay suswertihin. Yan po ay maghahakot pa ng mga kamalasan at maaaring sa ending po mga bossing ko ay kumbaga makaranas ka na hindi makabili ng pagkain, laging hirap sa pera, yung mga ganun mga bossing. Kaya dapat ang ating kusina ay laging malinis. Yan ang numero 1 mga bossing. Bukod po sa sipag at tiyaga mga bossing ko ha, baka sabihin nyo, maglinis nga ako, bakit gano'n, wala pa rin pera. Bukod sa sipag at tiyaga, yan po ang pinaka numero 1 po mga bossing ko, na kung ang problema natin ay pera, sipag at tiyaga talaga, diskarte at huwag kang makakalimot magdasal. Ngayon pa mga bossing, bukod sa paglilinis, mainam po mga bossing ko na huwag po kayong magpapawala sa inyo pong hapagkainan ng kahit ano pong pagkain para may pang-attract ng pera or panghatak ng pambili ng pagkain mga bossing. Kasi minsan 'di ba sabi nga po nila sa pitaka natin, huwag kang magpapawala kahit singkunduling upang sa ganon merong panghatak ng swerte lalo na sa pera, meron pong nagtatawag ng pera. Ayun, ganoon din po sa hapagkainan natin. Kapag ang ating hapagkainan mga bossing ko ay laging malinis, pero maganda po yan, malinis talaga siya. Kaya lang po pagdating sa usapin ng hapagkainan, hindi po maganda na talagang malinis siya na walang pagkain po dyan. Ang pinakamaganda mga bossing ko, maglagay po kayo ng bawang at ganoon din po ang oranges. Yan ang dalawang perpektong kombinasyon upang sa ganon, hindi po kayo nauubusan ng pagkain, maging masagana ang inyo pong pamumuhay mga bossing. Yan po isa sa mga subok ko na at gustong gusto ko po yan. Pati yung 4 mga bossing ko na pampaswerte sa hapagkainan. Ito pa mga bossing ko ay yung bigas, tapos tubig, asin, at saka asukal. Yung 4 na sangkap na yan. The best po yan. At kahit pumunta kayo ng biglaan dito sa amin mga bossing, hindi ako nagpapawala po niyan mga bossing. Kaya naman siksik-liglig at umaapaw, bukod sa pagiging masipag, matyaga talaga mga bossing ko, ay yun nga po, hindi naubusan ng pagkain mga bossing. Yan ang isa sa mga pinakamayor kasi mahirap pong kumilos kapag ikaw ay gutom mga bossing. Ngayon pa mga bossing, pag naman dating sa usapin ng hugasin, kapag po ikaw mga bossing ko ay kumain, matik po yan, dapat hugasan nyo na kaagad. Ako pa mga bossing ko, like ko sinasabi dito, huwag mag-iiwan ng hugasin sa ano kasi naghahakot siya ng langaw, ng mga ipis, yung mga maduduming yan, at yan po mga bossing ko yung nagdudulot ng negatibo. Ganoon din po mga bossing ko, lalo na sa gabi, kapag po ikaw po ay kakain, kailangan mahugasan na po ito. Huwag yung hayaan na magdamag na merong hindi hinugasan sa inyo pong lababo. Kasi negative po yun. Yun po yung maghahakot ng mga negatibo. Ganoon din po mga bossing ko, kapag po ikaw po mga bossing ko ay nagluto, dapat laging malinis yung inyo pong lutuan. Kasi importante po yan dahil dyan natin niluluto ang pagkain. Mainam pa nga po, di malinis na siya. Punasan nyo po siya na may tubig na may suka na konti. Punasan nyo ang inyo pong lababo, ang inyo pong kalan, ganoon din po ang inyo pong lamesa. Upang sa ganoon, maalis yung baho at ganoon din po, maalis yung mga negatibo mga bossing. Ganoon din po mga bossing ko kapag ikaw naman ay kumakain. Kapag ikaw kumakain, huwag pong maingay. Dahil yun po ay sumisimbolo rin ng kamalasan. At kapag kumakain, bawal sumipol, bawal din po mga bossing ko ang kumanta, kasi meron akong kakilala kumakanta, sinita ko mga bossing. Bawal po yun mga bossing. Para respeto mga bossing ko sa hapagkainan, kasi lumalayo po ang grasya kapag po ganun mga bossing ko, pag hindi ginagalang ang grasya. At syempre mga bossing ko, para hindi lumayo ang grasya, bawal magtapon ng pagkain. Isa rin po yan sa rules ko dito mga bossing. Bawal magtapon ng pagkain. Hanggat pwede pa po siyang kainin, init lang ng init. Kaya mas maganda, huwag masyado magluto ng madami para wala masyado natitira kasi yung iba ayaw nang kumain ng tira mga bossing. Ganun din po mga bossing,
Kailangan kapag po ikaw ay magsasandok ng inyo pong kanin, yung unang sandok, ano ba, mainit-init pa po yung kanin, pagbukas ng rice cooker, kukusan nyo po siya para wala daw pong sumama or makijoin mga bossing ko ng mga negatibong enerhiya. Or sasabi rin po nila, halimbawa, meron kang gusto mo magtawag ng good fairies na sumalo-sumalo sa inyong mga bossing para mas maging masagana, maglaan po kayo ng isang plato. Tsaka kutsara, yung para bang may isang taong iniintay mga bossing. Yun po, yun naman po para sa good fairies. Or kaya po mga bossing, meron kang yung pamilya na baga na wala na, yumao. At nais nyo po mga bossing kung pag-alayan, kahit pa paano, maghain ka po dyan mga bossing ko, maglagay ka dyan. Para sa good fairies at ganoon po sa pamilya na parang inaano nyo po siya, ginugunita. Ayan. Ngayon po mga bossing, wag na wag din po ninyong hahayaan ng inyo pong hapagkainan ay maraming mga mumu kung tawagin, mga lagpak-lakpak ng kanin. Dapat po mga bossing ko, linisan nyo po ito at kung maaari, lagyan nyo pa ito ng, halimbawa sa isang tabo, lagyan nyo po ito ng tubig, tapos lagyan ng isang kutsara na suka, tapos siyang ipampupunas nyo po dyan dahil the best po yan. Ganun din sa sahig mga bossing. Huwag nyo pong hahayaan din mga bossing ko yung inyo pong mga kinakain, halimbawa yung kanin, lalagpak sa sahig, tapos aapak-apakan, malas din po yun. Kasi parang walang respeto rin po sa pagkain at yan po yung lumalayo rin din po ang swerte. Kaya mas mainam po mga bossing ko kapag po ganon, pagtapos yung kumain, punasan nyo po kaagad yung mga lumagpak mga bossing. Dahil yun nga po, malas po siya kapag naapak-apakan at yun po yung magsusimbolo rin po yun ng halimbawa, magtatawag ng langgam o kayo din na makakagat po niyan kapag po yan ay nakapagtawag ng langgam yung mga pagkain na nalaglag sa sahig. Kaya kailangan linis po kaagad mga bossing. Lalo na kung nasa inyo kayong tahanan mga bossing. Kasi pag sa ating tahanan, kailangan syempre nandun yung talagang malasakit ng nakatira po dyan mga bossing. Ngayon pa mga bossing, ganun din po. Halimbawa, sa rep naman po ninyo, usaping kusina po ito. Nandito na lahat-lahat mga bossing. Sa rep naman po ninyo, kailangan laging malinis. Kapag po ito'y nabubulok na yung mga gulay, ipagtatapon nyo na, kaya kailangan panakto lamang kami. Dati nakaranas din ng ganyan mga bossing ko na yung pati yung mga gulay nabubulok. Kaya ginagawa po namin, yung konting-konti lamang ang amin po mga pinibili. At kung kailan siya lulutuin, magpapabili ka lamang po ng sandali sa palengke, yung mga ganang mga bossing para walang nabubulok. Kasi sayang talaga mga bossing ko ang grasya kapag ito ay tinatapon. Tapos sa rep po natin, kailangan mga bossing ko laging malinis. Kapag po ito nasabon nyo na, nalinis nyo na, nakapag-defrost na po kayo, kumuha kayo ng basahan na may konting suka at ipunas nyo po ito sa may rep po ninyo. Lagyan nyo rin po ito ng uling or kaya isang shot glass na suka. Upang sa ganon, maalis yung mga baho ng inyo pong rep mga bossing. Magdudulot po yan ng swerte tagumpay sa buhay. Kaya kung kayo po naniniwala at nais po yung gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po yan. Proven po yan mga bossing ko na napakaswerte. Kaya kung kayo po naniniwala mga bossing, asya. Good luck po sa po lahat.